Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi User 437, Lodi Anisa Dico, Lodi J Zumo Zumo Jr., Lodi First Second, Lodi Julius Sorupia, Lodi Rinjen, Lodi Jericho, Lodi Ainea sa Hunter, Lodi Vin Villamor, Lodi Japs 30, Lodi Francis Dasilo. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-55 kabanata, sa pagpapatuloy. Nagulat ang lalaki na napalingon sa kanyang likod at nakita niya na si Woon Rayang ay nagpalit anyo bilang isang Blue Hawk. Sinabi ng ating bida sa kanya na kaya, bakit ka huminto sa gitna ng pangungusap? May gulat ito sa kanyang mukha na tumugon na oo. Habang pinupukpok ng Blue Hawk ang kanyang dibdib may hindi namang mapakilang mukha ang lalaki na napasabi sa kanyang sarili na ano ba naman ito? Paano ko dapat intindihin ang sitwasyong ito? Bamaling ang ating bida nang hindi siya sinagot ng lalaki na sinabi niya na kung wala ka nang sasabihin, kung gayon. Hindi niya ito naituloy nang sabihin sa kanya ng lalaki na hindi ganoon. Dagdag pa nito sa kanya na nandito ako para ihatid ang alok mula sa Jonggon Alliance. Ang greatest request sect in the world ninyo ay sumapi sa aming Jonggon Alliance. May malumanay na tingin ng ating bida dito na sinabi niya na sumali sa inyo. Seryosong sinabi nito sa kanya na oo, tama yun. Napahinga naman ang ating bida na nakangiting sinabi dito na kaya ba talaga kaming hawakan ng Jonggon Alliance. Sumagot ito sa kanya na anong ibig mong sabihin doon. At itinuro niya ang Blue Hawk na patuloy na hinahampas ang kanyang dibdib na ang lalaki ay tila pagong na napa-atras ng leeg na may nakasalubong na kilay. Habang maglalakad na ang ating bida sinabi pa niya na malayo pa ang bibiyahin mo. Maaari ka nang umalis. Nagulat ito na napasabi na hindi ako pwedeng bumalik ng ganito lang. Nakatingin sila dito na tinanong ng ating bida na bakit. Mamamatay ka ba kung babalik ka ng ganito? Tumugon ito na ibinuka ang kamay na hindi naman sa punto na papatayin ako. Pero, naagad na tumugon ang ating bida na nakapikit na sinabi na ganun naman pala. Kaya umalis ka na, sinabing muli sa kanya ng lalaki na ang ibig mong sabihin ay ang alliance. Tumugon ang ating bida na sinabi sa kanya na oo. Napasimangot ang mukha ng lalaki na naiinis na sinabi sa kanyang sarili na bastos na ang lalaking yon. Kanina pa, isang batang hamak na mas bata sa akin. Nakatingin ang ating bida dito na sinabi niya na kung naiintindihan mo, umalis ka na. Hindi naman ito makapaniwala na sumagot na hindi. Huwag kang malabo, sabihin mo sa akin ng eksakto kung kailan ka darating. Tinanong ng ating bida ito na kailan ang kaarawan ng leader ng alliance. Sumagot ito na 5 araw bago ang darating na Mid-Autumn Festival, pero bakit? Sinagot niya ito na may seryosong mukha na ang pagkakataon nga naman. Magdaragdag ako ng isa pang magandang bagay sa araw na yon. Sabihin mo sa kanila na bibisita ako sa araw na yon. At pagkatapos ay makikita ang langit na palubog na ang araw. Nakangising sinabi ni Jokwool na ako ang unang disipulo ng pinakamahusay na request sect sa mundo. Kaya, pagkatapos ng sect master, ako ang may pinakamataas na awtoridad. Nakuha mo? Tumugon sa kanya si Woon Rayang na hindi ba't may military commander at general sa itaas mo. Nakapikit na mayabang na sinabi sa kanya ni Jokwool na ang general ay parang kapatid ko na. At ang military commander naman ay nasa ilalim ko. May gulat sa mukha ni Woon Rayang na sinabi niya na talaga. Narinig ko na, hindi niya ito naituloy at sinabi na lang sa kanyang sarili na hindi sila magkapatid, kundi mas mukhang maglolo at mag-apo. Naiinis na napasigaw sa kanya si Jokwool na sinabi na nauna ako. Seniority ang mahalaga rito, nakuha mo. Tumugon ito sa kanya na oo, napatingin siya kay Manchon na sinabi pa na at ang taong yun doon ay. At nang marinig niya ito napalingon ito ng tingin at sinabi na ako si Manchon. Yumuko ito ng ulo na sinabi na ako si Dan Wuryong. Pakiusap, alagaan niyo ako simula ngayon. Ngunit hindi tumugon sa kanya si Manchon na muli na namang nagtabas ng mga bato habang si Woon Rayang ay may hindi makapaniwalang mukha. At pagkatapos sinabi sa kanya ni Jokwool na huwag mo siyang pansinin, laging ganyan yan. Napatingin sa kanya si Woon Rayang na sinabi na oo. At tinanong pa sa kanya ni Jokwool na, pero ilang taon ka na? Tumugon ito na sinabi na 25 na ako. May hindi makapaniwalang mukha si Jokwool na napasabi sa kanyang isip na wow.
Mabuti na lang, hindi kasing tanda ni Manchun, pero kasing edad ko pala. At sinabi sa kanya ni Jockwall na okay. Anong ginawa mo bago ka pumunta rito? Tumugon sa kanya ito na sinabi na nag-aral ako ng medisina. Napalaki ng mata si Jockwall na sinabi niya na manggagamot ka ba? Tumugon ito sa kanya na ang tatay ko ay isang manggagamot. Hindi ako formal na manggagamot. Sinabi pa sa kanya ni Jockwall na naintindihan ko. Bigyan mo ako ng acupuncture treatment balang araw. Tumugon sa kanya si Woon Rayang na may nararamdaman ka bang masakit? Naiinis na sinabi sa kanya ni Jockwall na ako, isang master, may masakit. Nagulat naman siya sa mga tingin ni Jockwall na napasabi na hindi. Dahil nabanggit mo ang acupuncture. Napataas ng kilay si Jockwall na sinabi niya na alam mo na. Parang rejuvenating acupuncture, o yung nakakapagpahigpit ng balat. Teknik na nakakapagpabata? Mayroon ka bang ganoong teknik? Sinabi sa kanya ni Woon Rayang na mayroon akong acupuncture na nakakapagpabata. Masayang napalapit ng mukha si Jockwall sa kanya at sinabi na teknik na nakakapagpabata. Gaano kabata ang kaya nitong gawin? Tumugon sa kanya si Woon Rayang na kaya nitong bawasan ang mga kulubat at paputiin ang kutis para magmukhang nasa mid-30s. May hindi makapaniwalang mukha si Jockwall nang marinig niya ito. At masayang napatingin sa kanya na sinabi pa na talaga. Sigurado ka? Tumugon si Woon Rayang sa kanya na madali lang yan. Napayakap ng mahigpit sa kanya si Jockwall na napasabi na mahal kita. At lumipat ang eksena sa lalaking ito na nakaluhod sa sahig sa harap ng anino ng isang lalaking nakatayo. Sinabi nito na tinatawag mo ba yang dahilan para sa kabiguan? Tumugon ang lalaking nagpunta sa kanila na yan ang buong katotohanan. Nakita ko yun ng sarili kong mga mata. Napatingin ito ng may pagkainis na sinabi dito na bale, isang matandang. Malapit na mamatay ang naglalabas ng malakas na enerhiya, at isang batang lalaki ang nagpatawag ng kalansay para labanan siya. At samantala, may isang humihiwa ng mga bato na parang papel gamit ang mabilis na galaw ng espada, at isang halimaw na umaatungal. Napatingin ito sa kanya na sinabi pa na hindi ka naniniwala sa akin, no? Pinatigil siya nito at sinabi na naniniwala ako sa iyo. Kaya, pinanood mo lang ang lahat ng iyon at bumalik ka na? Tumugon ito na hindi. Bibisita ang master ng pinakamahusay na request sect sa Panangakong Alliance mismo. Tumugon ito na talaga? Kailan daw? Habang nananatiling nakaluhod sa sahig sinabi nito na sinabi niyang darating siya sa kaarawan ng leader ng Alliance. Hindi ito mukhang kasinungalingan. Sumagot ito na kahit papaano ay isang tagumpay yan. Magaling ang ginawa mo. At pagkatapos ay tumayo na ito na tahimik na umaalis sa sahig habang pinagmamasdan ng elder. Ilang sandali pa ay nakalabas na ito na mapapakinggan ang pagsar ng pintuan. May seryosong tingin ito na sinabi pa na ayaw aminin ang kakulangan sa galing. Gumagawa ng mga nakakaawang dahilan. Sabay takla. Mula naman sa kanyang likuran isang tao ang nagtatagong sinabi na ako na ba ang bahala rito? Napalingon naman ito ng tingin. At pagkatapos sinabi na hindi. Maghintay hanggang sa makapili ng bagong leader ng alliance, gamitin siya hanggat maaari, tapos ay idispatcha na. Natumugon ito na naiintindihan ko po. Napangisi ito ng bahagya na sinabi pa na darating siya sa kaarawan ng leader ng alliance. Nabaliw na ba sila? Kusa silang papasok sa lungga ng tigre? Dagdag pa nito sa kanyang isip na may seryosong mga tingin na imposible. Kailangan kong humanap ng ibang solusyon. At umipat ang eksena kung saan makikita sila na kamakaway kay Yang He habang ito naman ay napasulyap ng tingin sa kanila na may ngiti sa mukha. At pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa kanyang paglalakad. Tumingin naman kay Lady Song gayon na sinabi na ngayong nakaalis na ang mga kailangang umalis, dapat na rin tayong magsimulang maghanda para umalis. Napatanong naman sa kanya si Lady Song gayon na saan ka pupunta. Sinabi naman sa kanya ni Mung Haiyan na sa Zhonggan Alliance. May gulat sa mukha ni Lady Song gayon na napasabi na pupunta ka talaga? Sa tingin mo ba ay tatanggapin nila tayo? Nakangisi ang ating bida na tumugon sa kanya na syempre hindi. Susubukan nila tayong ligpitin. Napatingin sa kanya si Lady Song gayon na tinanong na pero bakit pupunta ka pa rin? Napatingin siya sa gilid na ibaba na sumagot na may buhol na kailangang kalasin kasabay ng isyu ng espadang ito. Nagtatakang sumagot sa kanya si Lady Song gayon na isang buhol. Nakatingin sa kanya si Mung Haiyan na seryosong sinabi na habang iniimbestigahan ang grupong Chagwak na biglang pumasok kamakailan, may nahanap akong kakaiba.
Tumugon sa kanya si Song Gayon na kakaiba. Makikita ang mukha ni Mong Hayan na sinabi pa niya na tila kumikilos sila sa ilalim ng utos ng iba. Muli na namang napasabi si Song Gayon na utos? Hindi kaya ang ibig mong sabihin ay, na seryosong tumugon si Mong Hayan na oo. Ang Jonggon Alliance yon, na tinanong ni Lady Song Gayon na bakit nila gagawin yon. Nakatikom ang kamao ng ating bida na sinabi niya habang nakatingin sa pulang espada na noong una ay dahil sa Red Dragon Divine Sword na ito, bukod pa rito. At nahinuha ko na malaki ang posibilidad na ang Jonggon Alliance ang nasa likod ng pagkamatay ng tatay mo. Nagulat naman si Lady Song Gayon sa kanyang narinig na napasabi na bakit nila gagawin yon. Seryosong nakatingin ang ating bida sa kanya na sinabi na balak mong alamin? Kung totoo yon, nagtatakang tumugon si Lady Song Gayon na kung totoo yon. Na napatikom ng mahigpit ng kamao ang ating bida na seryosong sinabi niya na dudurugin ng kamaong ito ang Jonggon Alliance. Napalaki naman ng mata si Lady Song Gayon na napasabi na alam mo ba kung anong klaseng lugar ang Jonggon Alliance? Ang kalabanin sila ay katumbas ng paglaban sa buong martial world. Kahit ikaw, hindi na niya ito naituloy nang makita niya ang ating bida na nakangiting sinabi na wala akong pakialam kung hindi lang ito ang martial world, kundi ang buong mundo. Sinusunod ko lang ang landas ng request. At DTO na po nagtatapos ang 55 kabanata. Ika-56 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang gusaling ito na Jonggon Alliance. Habang may binabasa ito, sinasabi sa sulat na sa dahilang ito, hindi rin ako nasa posisyon para iwan ang pamilya ko. Pasensya na at hindi ako makakatulong, mahal na Panginoon. At pagkatapos ay ibinagsak niya ito sa lamesa ng may bigat. At pagkatapos ay naglakad ito. Habang papalabas sa pintuan sinabi pa niya sa kanyang sarili na pati si Yoon Dae-yeop, ang huli kong pag-asa, ay tinanggihan ako. Ito na ba talaga ang katapusan? Nakapikit pa nitong sinabi sa kanyang sarili na paano ako humantong sa ganitong sitwasyon. At makikita ang Jonggon Alliance Palace, na sinabi pa niya na noong una, ako ay ang bunsong anak lamang. At naalala ito na napasigaw na pag-atake ng demonic cult, na sinabi pa niya na noong panahong yon, akala ko ang anak ko lang ang pinatay nila. Pati ang bunso kong anak na babae ay nilaso ng sumunod na pagkakataon, tapos 2 sa aking mga asawa ang pinaslang. Bago lumipas ang 3 taon, pati ang aking asawa at panganay na anak ay pinatay ng kung sino. Napatungo ito ng ulo na sinabi pa sa kanyang sarili na ako ang kasalukuyang pinuno ng Jonggon Alliance. Ako, na dating tumatayo bilang isa sa mga haligi ng matuwid na Miriam, ay nakakulong na ngayon sa isang bilangguang walang rehas, bingi at bulag sa lahat ng bagay. Dagdag pa niyang sinabi habang inaabot ang espada sa ama ni Song Gayon na Song Taesok. Sana ay ligtas siya. Ang katotohanang binabantayan mo ang Red Dragon Divine Sword ang tanging pag-asa ko. Malalagpasan ko ang krisis na ito, anuman ang mangyari. Na napatikom na lang siya ng kamao ng mahigpit ng tahimik. At napalingon siya nang may nagsalita na sinabi na dumating na ang mga elder. At makikita ang mga ito na sinabi ng matanda sa gitna na naging mabuti ba ang inyong kalagayan? Seryosong tumugon naman ito sa kanya na anong nagdala sa inyo rito? Sumagot ito sa kanya na papalapit na ang iyong kaarawan, hindi ba? Tumugon sa kanya ang leader ng Jonggon Alliance na at ano naman. Nakangisi ito na sinabi na sabi nila ang lahat ay may dahilan kung bakit isinilang, di ba? Dagdag pang sinabi ng nasa likuran nito na syempre, kahit ang isang taong walang silbi ay dapat pa ring ipagdiwang ang kaarawan. Ha. Naiinis ang leader ng Jonggon Alliance na napasalubong ng kilay na napatingin ditong sinabi sa isip na kailangan kong magtiis. Hindi ko sila dapat bigyan ng anumang dahilan para kumilos laban sa akin. May pawis sa pisngi ng leader na makikita ang inis sa mukhang sinabi na kaarawan. Oo, dapat ko itong ipagdiwang. Sinabi pa ng isang elder sa kanya na maaaring ito na ang huli ko. Dapat itong maging isang engranding pagdiriwang. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Makikita ang panginginig ng mga kamao ng leader ng Jonggon Alliance habang masayang sinasabi pa ng mga elder na syempre, dapat ay engrandi. Sabi nga nila, dapat tapusin ang mga bagay ng maayos. At ilang sandali pa ay makikita ang mga elder na lumabas sa gusali. At sinabi nito na mas matagal siyang nakakatagal kaysa sa inaasahan.
Dagdag pa ng matabang ito na gayunpaman, mukhang malapit na siyang bumagsak. Kahit noong tumingin siya ng masama, wala na akong naramdaman sa dati niyang lakas. Dagdag pa nito na naramdaman ko rin yun. Ligtas na sabihing tapos na ang Panginoon. Muli na namang sinabi nito na hindi na kailangang mag-alala pa sa kanya. Kumusta ang takbo ng bagay na yun, Elder Jean? Pinagpapawisang tumugon sa kanya si Elder Jean na kasalukuyan pa ring inaasikaso. Sinabi nito sa kanya na inaasikaso? Hindi yata ikaw yan, Elder Jean. Haha, pumikit na lang at bahagyang iniyuko ang ulo na sinabi na paumanhin. Sinabing muli sa kanya nito na hindi, ano lang. At hindi ko inakalang matatalo ang Twin Palaces. Napatingin si Elder Jean na sinabi na gagawa ako ng bagong plano agad at titiyak kang maayos ang lahat. Tumugon nito na naintindihan ko. Dagdag pa nitong sinabi na malamang, ang birthday banquet ng Panginoon ang araw na isasagawa natin ang plano. Magiging araw ito ng kaguluhan. Napangisi ito na sinabi na inaabangan ko yan. Dagdag pa nito na maayos ang lahat kaya parang kinakabahan ako. Sinabi pa nito sa kanila na huwag kang mag-alala. Walang hindi inaasahang mangyayari, maliban na lang kung maghiwalay ang mismong langit. Makikita ang kainang ito na may nagasalita na isang mahusay na sword technique. Masayang sinabi ni Lady Song gayon na oo. Hindi ko akalaing magagamit ko ang ganoong kagaling na technique. Nakakamangha. Napasabi naman ng ating bida na anong klaseng sword technique yan. Malakas na tumawa si Jokwool at sinabi na wala itong espesyal. Habang mayabang na nakangisi si Jokwool nakatingin sa kanya si Lady Song gayon na sinabi na walang espesyal. Gaano ito kalakas? Mabilis ito, malakas, at higit sa lahat, hindi ito kumakain ng maraming internal energy. Nakatingin naman sa kanya ang ating bida na sinabi na mabuti at natututo kang mabuti. Napatingin naman sa kanya si Song gayon na sinabi na hindi ko inakalang magaling magturo si Jokwool. Napasabi naman si Woon Rayang na napatingin kay Jokwool na sinabi na anong klaseng martial art yan. Na napataas ito ng isang kilay na tumugon sa kanya na bakit? Gusto mo rin bang matuto? Agad na napabuka ng dalawang palad siya sa unahan na sinabi na hindi, wala akong talento sa martial arts. Na napaliit naman ng mata si Jokwool na sinabi ng mahina na balang araw, kailangan ko siyang makitang lumaban ng personal. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na anong pangalan ng teknik. Napatingin sa kanya si Jokwool na sinabi na ito ang Blood Shadow Sword Technique. Madali itong matutunan pero medyo malakas. Sa totoo lang, ang tunay na mahusay na teknik ay ang Blood Demon Sword Technique. May nagtatakang sinabi sa kanya ng ating bida na Blood Demon Sword Technique. Muling sinabi sa kanya ni Jokwool na ang Blood Shadow Sword Technique, Blood Heaven Sword Technique, at pagkatapos ay ang Blood Demon Sword Technique. Ang Blood Demon Sword Technique ay talagang nakakatakot. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na master mo na ba silang lahat? Tumugon sa kanya si Jokwool na hindi. Sa katunayan, karamihan sa mga mandirigma ng Merm ay hindi man lang alam na umiiral ang huling dalawa. Dagdag pa ni Jokwool sa kanya na pinalad akong magkaroon ng pagkakataong matuto ng kaunti sa Blood Heaven Sword Technique. At pagkatapos ay isang tao ang makikita sa kanyang likuran na sinabi na excuse me. Na agad namang napatingin sila dito. Makikita ito na nakatingin kay Jokwool. Naiinis na sinabi ni Jokwool sa kanya na ano yon. Napalunok ito ng laway at may takot na sinabi na ano kasi Sinigaw naman ng ating bides sa kanya na magsalita ka ng mahinahon. Napatungo ng ulo si Jokwool na sinabi na pasensya na. At nakangiting tumingin sa lalaki na sinabi na sige. Ano yun? Tumugon ito sa kanya na kung sakali lang, may kaugnayan ka ba sa Desan? Ang Desan ay isang dakilang bundok. Pinagpapawisang sumagot si Jokwool na anong ibig mong sabihin doon. Sinabi pa sa kanya ng lalaki na hindi ko napigil ang marinig ang usapan ninyo. Sinabi mong master mo na ang Blood Shadow Sword Technique. Pero ang teknik na yun ay pagmamay-ari ng demonic cult. Napasigaw na naiinis sa kanya si Jokwool na sinabi na anong kalokohan ang sinasabi mo. Natakot ang lalaki sa kanya, habang nagpapalabas ng enerhiya si Jokwool na sinabi pa niya na lumayas ka. Agad namang tumakbo ito papalayo habang nakatingin pa din sa kanya. Napahinga naman ng malalim si Lady Song gayon na sinabi niyang napatungo ng ulo na kaya naman pala. Isa nga siyang demonic cultist. Napasabi naman si Woon Rayang na bahagi ka ba talaga ng demonic cult?
Naiinis na tumingin sa kanya si Jokwool na sinabi na bakit ka nakikialam. Sumagot sa kanya si Woon Ryang na narinig ko na ang medical techniques ng demonic cult ay pambihira. Napataas ng isang kilay si Jokwool na nakatingin sa kanyang sinabi na medical techniques mo mukha mo. Mas nakatuon sila sa pagpatay kaysa sa pagpapagaling. Ang kadalubhasaan nila ay nasa mga lason at corpse puppetry, na may kakaibang mukha si Woon Ryang na sinabi na may punto ka. Napatingin siya sa ating bida na sinabi pa na kaya, kung dati akong kaanib ng demonic cult. Na napaliit ng mata na nakatingin sa kanya ang ating bida. Na muli na namang sinabi sa kanya ni Jokwool na wala kang pakialam naman di ba? Sinabi naman sa kanya ng ating bida na hindi mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Maluha-luha si Jokwool sa sinabi ng ating bida na sinabi pa niya na tama yan. Nakapikit pang sinabi ng ating bida sa kanya na itigil mo na ang pag-aalala sa mga walang kwentang bagay at kumain ka na lang. Nagmamadaling umalis naman ito sa kainan na nakatingin dito habang sinasabi sa kanyang isip na siya nga talaga yun. Mula naman sa loob ng kainan ang mga plato sa lamesa ay nagliliparan. Napatingin naman ang grupo ng ating bida dito na may seryosong mukha siya. At makikita ang lalaking ito na sinisigaw na akala nyo ba ay pwede nyo nalang baliwalain ang aming Black Sky Association. Dagdag pa nito na ngayon, tuturuan namin kayo ng leksyon. Lumingon sa kanyang mga kasamahan na sinigaw pang sinabi na ubusin sila. Agad naman na pinagsisipa ng mga ito ang mga lamesa at ang mga tao dito ay agad na nagsitakbuhan habang sumisigaw. Masayang hinahampas nito ang bote ng alak sa lamesa na sinabi nito na pakiusap. Bigyan niyo lang kami ng kaunting oras. May mga panauhin dito. Naiinis naman na nakatingin dito si Jokwool habang ang ating bida ay tahimik na naghahalo ng noodles. Na makikita ang mukha ng ating bida na may kakaiba habang hinahalo niya ang pagkain. At dito na po nagtatapos ang ika-56 na kabanata.